Sabi nga po, in persecution, in distresses, for Christ's sake. Yan. Praise God. For when I am weak, then I am strong. Yun yung Amen. binanggit ko kanina. Praise God. Napakagandang mga ano po to, yung mga talata na dapat natin po itong maunawaan. Amen? Amen. Sabi, ulitin ko lang, in persecution, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Amen. Sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpi, sige po, dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Okay. Amen. So mayroon na Praise po tayo God. mga idea, no? Hallelujah. Beloved, praise God. Sa lahat ng ating mga tagapakinig, praise the Lord. So, kung atin pong bibigyan din ng puna, sabi sa Bible, all God's giants were, praise God, weak people pala. Ano tinawag na God's giants? Ito yung may mga malalaking, praise God, na ginampanan sa Biblia na mga lingkod anak ng Diyos. Kaya tinawag silang God's giant. Praise the Lord. Hindi po si Goliath, no? Praise the Lord. Amen. Hindi naman siya God's giant eh. Siya nga po yung, praise God, na ginapi ni David. Kasi si David, isa sa mga God's giant pala ito ng Panginoon. Praise God. Like Moses, praise the Lord. Si Samson, isama natin. Marami pang iba, beloved. Kaya all God's giant were weak people pala. So, Amen. may encourage tayo sapagkat hindi Yes. tayo po talaga yung mga weak, mahihina. Sabi nga let the weak say, I am strong. Amen. Praise the Lord. Amen. Sabi ng lahat Hallelujah. ng mga mahina, ako'y malakas. Praise God. Yan po ay sinabi ni Propeta Joel. Praise God. So, lahat ng mga bagay na to ay, sabi nga po, ay atin pong basihan. No? Inuulit ko po. Praise God. Hallelujah. Ang ating kahinaan ay sabi dito, sa ating nabanggit kanina, bandil-bandil yan, di lang iisa, dalawa, tatlo, apat, bandil-bandil pa nga eh. Praise God. Sabi nga po, punong-puno ito ng tinatawag na mga kalumbayan sa buhay mo. Na doon po kasi tinatawag natin, mga minamahal ko, praise God, yung pati yung sinasabi, yung imperfection natin, like physical natin, emotional, and intellectual, and spiritual. Praise the Lord. Ang akala natin, mga kapatid, ginagamit lang ng Diyos yung mga taong malalakas at matatapang. No? Ngunit alam niyo ba na gusto rin niyang gamitin ang ating kahinaan, Brother Jan? Gusto niyang gamitin to. Amen. Para Amen. sa ikalulugod niya, sa ikaluluwalhati niya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga po praise the Lord, hallelujah. Sapagkat ang Bible, ang Biblia ay nagwik at nagsabi, praise God. The Bible says God, praise God, purposely choose. Amen. Hallelujah. What the world considers to weak. Yan. Ibig sabihin, ng Biblia po ay nagwik at nagsabi, na amen, ay ang layunin ng Diyos na pinili niyang mahina sa mundong ito. Praise God. Sapagkat mayroon siya napakagandang panukala at layunin pala. In order to shame the powerful. Para hiyain daw ang malalakas, no? Praise the Lord. Ang kahinaang nasa atin ay pinahintulot pala ito ng Diyos. Kaya wag po tayong malumbay. Wag po tayo ditong malulungkot. Amen. Kung tayo ay may mga weakness. Dahil ito ay kapahintulutan ng ating dakila at pinakamamahal na ating dakilang Panginoon. Ito ay kapahintulutan. Kaya nga po ang sabi, beloved, amen, praise God, hallelujah. Sa ating buhay, para sa layuning, amen, praise the Lord, mai-demonstrate, praise the Lord, niya ang tinatawag na kapangyarihan Diyos sa iyo, sa ating lahat. Oh, praise the Lord, amen. So, sa atin pong patuloy na paglilinaw, no? Sabi nga po, God has never been impressed, amen, with strength. Praise God. Totoo naman, hindi naman talaga siya na-impress o sa malalakas na nakikita niya. Kung tinatawag nating self-sufficiency lamang. Ibig sabihin ng self-sufficiency, yun na sa sarili niyang pananaw. At siyempre, nakikita niya talaga, literally, na malakas siya, matalino, mahusay, malakas, magaling, at matipuno, at nandun sa kanya ang tinatawag na katangian, no? Maging sa physical na kaanyuan.
Sa Biblia po ay napakaraming mga ehemplo ng mga may mga kahinaan. Alam niyo po ba ito? Praise God. Hallelujah. Tulad din po sa iyo sa atin. Praise the Lord. Because none of us is flawless. Okay, tanda natin yung salitang flawless. Narinig niyo yan. Praise God. Ibig sabihin, alos wala kang makitang may pipintas pag flawless ka. Siyempre, flawless ka. Amen. Hallelujah. Sabi nga po, praise the Lord. Hallelujah. Sa mundong ibabaw, wala tayong makitang gano'n na lang na sinasabing flawless. Praise God. Kasi yung salitang yan, walang kapintasan na ika nga. O yung tinatawag na weakness or turn na sinasabi. Ito yung mga tawag ni Apostle Paul. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang tinatawag. Amen. Ang kahirapan ay nahalintulad sa mga may kapansanan. Ganun po ba, mga kapatid? Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. O handicap. Pag sinabing handicap, ito ay mahina. May kapansanan. May mga karamdaman. Praise God. Sa bagay, di naman po talaga tayo super bright or talented, super talino, super galing, super husay. Amen. Di naman tayo ganun. Tulad lamang tayo sa isang, kung ating pong unamain, kahit ano man ang kalagayan natin sa buhay, ano man ang ating, praise God, katatayuan, labo po ang ating pong kalintulad. Praise the Lord. Tayo po ay nahalintulad lamang palang kapatid, brother diyan sa palayok. Amen. Praise the Lord. Na ang palayok, amen, mababasagin. That's right, amen. Amen. Praise At mahina. God. Yan. Yes. Yan po ang ating mga comparison. Ngunit gagamitin ka ng Diyos. Amen. Kung gusto mong gumawa sa iyo, siya. Kung gusto mo gumawa sa iyo, siya, magpagamit ka pala sa Panginoon. Praise God through your weakness sa pamamagitan ng iyong kahinaan. Amen. So mga kapatid, sundin lang natin ang modelong si Apostol Pablo. Sabihin na natin si model Apostol Paul. Then, praise God. Ano ginawa ng Apostol Pablo? Sabi nga po, admit your weakness. Maging tapat ka sa iyong sarili. Amen. Maging kang tapat, huwag mong ilihim, huwag kang, praise God. Sabi nga hindi ako mahina, malakas ako. Huwag po natin gawin ito. Mas mainam na hanapin mo, praise God, hallelujah. O, sabi nga po mga kapatid, praise God. Sabi nga po, ay identify mo, praise God, ang personal mong pagkahinaan. O kaya italaan mo ito at tandaan natin ang katotohanan mga kapatid. We are only human being. Praise God. Tao lamang po tayo. Amen. At kung gusto mong gamitin ka ng ating mabait na Diyos, alamin mo muna ang Diyos ay kilalanin natin, alamin mo o kilalanin natin ng lubusan siya at alamin mo rin ang iyong sarili. So, yun po yung tinatawag natin na pagtatasa, no? Para maintindihan natin mga bagay na to. So, una sa lahat, be content with your weakness. Makontento tayo. Paul said, ako ay nagagalak sa aking mga kahinaan. Apostol Pablo yan, ha? Nagagalak siya sa kanya raw na mga kahinaan. Praise the Lord. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa sa kanya. Gumagawa sa iyo, sa atin pala. Kung tayo po kapatid ay, praise God. Praise the Lord, hallelujah, ay matanaw natin yung ating kahinaan. Maintindihan natin ito. Kaya po, sinabi po ng banal na kasulatan, praise the Lord, amen. Gusto lang ng Diyos na magdepende ka pala. Gusto ni Lord na mag-defend ka sa Kanya. Mag-depend tayo sa Kanya, praise God. And Paul said siya ay nagagalak, amen, sa tinik sa Kanyang laman. Yun po yung nilagyan siya ng tinatawag na thorn sa Kanyang flesh. Praise God. Na kung sinabi niya, yung tinik na yun na nilagay sa Kanya ng Diyos, ay nagbigay ito sa Kanya ng tinatawag na, praise God, napakagandang pananaw sa buhay. At tinuruan siya doon. Binigyan siya ng aral, kapatid. Kaya nga sinabi niya, for when I am weak, amen, then I am strong talaga. Oh, praise God. Hallelujah. Sabi pa niya, the less I have, amen, praise the Lord, the more I depend on Him. Ganun po pala ang buhay ng tao. Kaya mas maganda kung
maraming mga bagay kang hinahanap, marami kang bagay na kakulangan, mga necessities, mga needs natin, hindi ito masyadong karamihan like others, beloved, na puli talaga sila, punong-puno na. Praise the Lord. But sa hinahanap ng Diyos, kaya nga, the less I have, the more I depend on Him. Kaya, kung kailan marami siyang pangangailangan, amen, marami siyang hinahanap, marami siyang gustong gawin at hingin, ay wala naman to sa kanya. Kapatid, grabe naman pala ang pagdedepend pala ni Apostol Pablo sa iyo, sa ating dakilang Panginoon. Kaya, praise God, gusto lang ng Diyos pala na huwag lumaki ang ulo natin. Gusto ng Diyos na huwag po tayong magmataas, magmapuri, magkaroon ng pride, o magkaroon ng proud look, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya nga po, ayaw ng Diyos na yung ating mga isipan tumaas ng lubos. Amen. Ng mga lingkod ng Diyos, mismo sinabi rin Apostol Pablo, praise God. At ang mga sinabing ito ni Apostol Pablo, binigyan ng kaloob ng tinatawag na kapansanan. Kapansanan o handicap. Yan. Para manatili siya sa limitasyon. Amen. Amen. Limitasyong bigay ng Diyos sa kanya. Praise the Lord. Hallelujah. So maging tayo, wag magmapuri kung may tinatawag na mga kaloob. Amen. Praise the Lord sa iyo o sa atin. Praise God. Kaya po yung tinatawag nating weakness, praise God, amen, ay yung mahihina ay ini-encourage talaga yan. Tulad po ngayon, tayo ay mahihina, magpalakasan tayo. At Hallelujah. yung mahihina ay ini-encourage ito, praise God, na makipag-fellowship ka sa malalakas. Praise God. Kasi kung sabihin na natin na super lakas na nga ang bawat isa sa iyo sa atin, amen, ay di mo na kailangan ng yung kapwa. Di mo na kailangan yung katabi, kapatid, praise God. Kaya ang mahihina, kapatid, kapag, sabi nga po, kapag nagkasama-sama yan, yung mga mahihina, praise the Lord, hallelujah. Tututandaan natin, praise God, bagamat may tinatawag tayong may malalakas at may mahihina, pero pag nagsama-sama ito, praise God, tatandaan natin sila po ay lalakas. Lalakas at lalakas. Bagamat Amen. Praise ang God. Kristiyano, kung atin pong patuloy itong pagbubulay-bulayan, tulad lang yan sa isang, sabihin na natin, skyplex. No? Ang skyplex kasi ay marupok at sabihin na natin malutong. Yan po ang katotohanan. But thanks sa ating Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa kanya pong mga kadakilaan, praise God, sapagkat patuloy siya sa pagbibigay sa atin ng tinatawag na paalala. At tinatawag, kapatid, na tayo po ay, praise God, a divine instruction. Amen? Amen. Praise God. So, sa pagpapatuloy, amen, may mga bagay na dapat tayong maintindihan at maunawaan sa atin pong pag-aaral, sa atin pong mga referensya, sa atin pong mga binanggit na to. Kaya nga sabi, beloved, amen, hallelujah. O kapag yung mahihina, sabihin na natin lahat mahihina, ay nagkasama-sama yan. Kaya but when they stick together, praise God, hallelujah. Sabi nga po, they can stop, praise God, the flow of cars on the street. Amen. Alam nyo ba yan na kapag ang mahihina at nagkaisa, nagkasama-sama, gano'n man kadaming, praise God, na mga dumadaang napakaraming masakit sa mga traffic na lugar, amen. Kaya po itong makontrol sa sobrang dami nito. Yung po ang ibig sabihin. Kaya may power po talaga, kapatid. At alam nyo ba na ang mga lingkod na nabanggit nyo kanina ay tinatawag itong God's giant talaga? Yes. At sila po ay mga weak people pala. Praise God. Mga higante ito ng Diyos, but tinawag silang mga weak people. Oh, hallelujah. So, beloved, nais kong bigyan pa rin ng pansin yung ilang mga na papakinggan natin, tulad po ng si Moses. Like Moses, no, banggitin natin, Moses' weakness was his temper. Alam nyo ba na ang isa sa mga kahinaan ni Moses, no, yung kanyang temper, na pag sinabing temper, ang kanyang kalooban ito, na tumutukoy sa kanyang kalooban. Wala siyang tinatawag noong una, totoo lang na wala siyang pagpipigil talaga.
Amen. Wala pang kahinahunan masasabi siya noon. Yes. Siguro hindi pa nabibigay ng lubusan sa kanya. Kaya naging sanhi. At alam niyo ba, nung time na siya po ay pumunta noon sa Egypt, na siya ay pinabalik ng Panginoon para ang mga bayan niya ng Diyos ay mapalaya, no? Praise God, ay nakasumpong siya doon ng isang Egyptian, praise God, at naging sanhi para masaling niya, amen, ang isang Egyptian, praise God, at na-murder niya ito. Dahil po, sabi nga po, amen, by striking the rock, praise God. At dahil nga sa lack of temper siya ng mga panahong yun, naging sanhi pa rin para, praise God. Marami, hindi lamang yun, pero nandun lagi ang provision ng Diyos, ang tinatawag na pagpapatawad ng Panginoon, pag-ibig ng Diyos. Kaya beloved, amen, hindi lang yon, naging sanhi pa rin para yung table of Ten Commandments, yung tables, yung yung bato, no? Praise God, no? Ten Commandments, praise the Lord, ay di rin napigilang praise God, sapagkat dahil nakita niya yung mga tao ang Israel, mga tao noon, na talagang nabago ang kanilang praise God, ginagawang pagpuri at pagsamba noon. So nakita po, nakipagsalitaan siya, nagwika siya, praise God, nagsalita sa mga bayan ng Israel, amen. He was supposed to speak Israel. Siyempre, yung salita ay nandun yung siguro mainit na pananalita talaga. At hindi lamang yun, gayon pa man, praise God, doon niya rin na ibinato yung dalawang tipak na bato. Yung naroon po yung Ten Commandments. Ganun pa man, binago siya ng Diyos. Amen. Praise God. Nandun ang pag-transform ng Panginoon sa kanya. Transform siya ng Diyos, praise God, amen, tungo sa pinakamaamong tao sa lupa pala. Imagine sa ganun niyang sitwasyon, ganung kalagayan, sa ganun niyang tinatawag na high temper. Okay? Kita niyo po siya yun. Yung kahinaan niya, grabing kahinaan niya. Grabe ang kanyang weakness. Amen. Ay tinawag siyang the humblest man on earth. Oh, praise the Lord. Humblest. Yung pinaka-humblest. Pinakang maamong nilalang. Tinawag siyang ganun. Amen. Samantalang ganun yung kanyang karakter. Ganun yung kanyang attitude. Praise the Lord. But imagine, praise the Lord, amen, humblest man on earth. Saan ka pa? Praise God. Ang Diyos mismo nagparangal sa kanya. Hindi po, kapatid. Praise God, yung sangkatauhan na karamihan ngayon, pag gusto kang itaas, gusto kang bigyan ng parangal, tao mismo ang maglalagay sa iyo. Iluluklo ka doon sa kaitaasan at sasabihin ka, isa ka ng banal o isa ka ng, praise God, saints. Yun yung tinatawag ng tao. But kay Moses, amen, ay Diyos ang nagbigay sa kanya nito. Masasabi natin na pinakamaamong tao sa lupa. The humblest man on earth. Now, hindi lamang po si Moses, at ito ay isang bagay na gusto ko pong maipabot sa iyo, sa ating lahat. Maging si Gideon, meron siyang weakness, brother Jan. Si Gideon, praise God, was slow, amen, tawagin nating praise God, self-esteem, no? Si Gideon, kung ating intindihin yung slow self-esteem and deep insecurities, ay iba po yun. Mas matindi pa rin to, na sabi nga po, praise the Lord, ipinapalagay niya ang kanyang sarili. Pag sinabi kasing slow and self-esteem, pinapalagay niya ang kanyang sarili na siya ay mahina. Amen. Walang kakayanan. Yes. Mabagal. Di ba? Ganun tayo, di ba? Minsan, ay, hindi ko kailangan yan. Hindi ko kaya. Ibang aking skill. Ibang aking kakayanan. Hindi ako pwede mag-serve sa Diyos. Kasi dito ako nilagay. Dito ako sa ganitong, praise God, departamento. Sabihin na natin, isa kang negosyante, doon ka lang nagpakadalubhasa, no? Isa akong, praise God, isa akong, tanyag na inhinyero, dito lang ako mag-focus. Ay kapatid, kahit engineers ka, teachers ka, o sabihin na natin, ikaw isang abogado, kailangan mag-part ka sa gawain ng Diyos. Kasi ikaw ay kawangis ng Diyos, nilikha ka
at mayroon ang Diyos na ipagagawa sa iyo. At bawat isa ay unique yan. Amen. Peculiar. Praise God. Ika nga na may kakanyahan tayo na binigay ang Diyos na dapat nating gawin. That's Kaya, right. Hindi Hallelujah. tayo pwedeng praise God. Sabi, hindi ako pwede dyan. Sapat sa akin to. Dito lang ako isa akong praise God. Nasa beauty pageant lang ako, nakapokus. Hindi ako pwede dyan. Hindi pa rin po. Kaya ikaw na pinakamagandang nilalang sa mundong ibabaw. Kinakailangan mo pa rin, praise God, magkaroon ka ng partisipasyon at kaya ka nga nilikha ng Panginoon, praise God, may dakilang gagawin ang Diyos sa bawat isa po sa iyo sa atin lahat. Amen? Amen. So, yun po yung tinatawag. Kaya si Gideon, mayroon siyang weakness, was low self-esteem. At hindi lamang mahina, mabagal siya, ay may yung kanyang sarili, praise God, ay ngunit sinawag pa siyang may malalim siyang insecurity sa buhay. Yung deep insecurities, beloved. Amen. Ibig sabihin, hallelujah, ngunit nayan ang kahabagan, kabutihan ng Diyos, nayan ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, praise God, ang kanyang pagkalinga, pagpapalaga sa iyo, praise the Lord. Bakit kapatid? Siya'y binago ng Diyos tungo sa mighty of valor. Anong ibig sabihin ng mighty of valor? Na ginawa si Gideon, na siya po ay slow and self-esteem, mahina, mabagal, malumanay, matamlayin, o may malalim na deep insecurities, praise God, ay tinawag siya ng Diyos na mighty of valor. Amen. Unang maging sa ilang mga kapwa niya, mga believers, no? Praise God. O tinawag siyang mighty of valor, isang matapang na mandirigma na. Amen. O, kita Praise nyo, God. matapang siyang mandirigma kasi mayroon siyang Espiritu ng Diyos. Praise God. Kinasyan siya ng banal na Espiritu ng Panginoon. Amen. Lumakip sa kanyang Holy Ghost. Praise God. Kung sa ating panahon, sa ating kalagayan ngayon, amen, siya po ay binigyan ng mataas na parangal na isang magiting na bayani sa ating panahon ngayon kung ganun sa sitwasyon na tinawag siyang mighty of valor. So, ilan po ito sa mga nakikita natin na tinawag pala brother dyan na God's giants. Amen. Amen. Hindi na natin banggitin si David kasi alam na ng sangkatauhan niya ang ginawa ni David. God's Yes. giant yan. Amen. But si Abraham, yun po yung kanyang kalagayan. No? Praise the Lord. Si Moses, praise God. Si Gideon. Yeah. Ngayon naman po si Abraham. Si Abraham po, ang kanyang weakness is fear. Okay? Pag sinabing fear, marami ngayon tao, fear ang nararamdaman. Maraming tao ngayon, ang kanila pong pumapasok sa kanilang puso't isipan is fear. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang dapat nating katakutan yung takot sa Diyos. Yes. Amen. Na hindi That's tayo right. makapag-serve, makapaglingkod sa Panginoon. Hindi sa kung ano man gawa ng kaaway. Gawa ng mga antichrist. Amen. Praise the Lord. Sapagkat yan pong gawa ng kalaban ng Diyos, amen, hindi naman talaga makapananaig yan. Bakit niyo po ito sinabi? Sapagkat ang Diyos po ay nagtagumpay na, ang Panginoon. Siya po ay mananagumpay na sa cross of Amen. Calvary. Praise God. Hallelujah. Sumampalataya at maglingkod ka lang sa Panginoon. Amen. At kilalanin mo siyang lubos. Lakip ka doon. Maliban sa hindi ka sumunod. Kaya po sa mga hindi nag-serve sa Panginoon, I'm sorry to say talaga, amen, hindi po natin makakaya ang kaaway na hindi nakikita. But thanks to our Lord Jesus Christ, the Redeemer and Savior, praise God, the greatest physician. Hallelujah. Ay nayan po ang ating pagtatagumpay. Kaya tulad po ni Abraham, ang kanyang weakness is fear, no? Fear. Amen. Hindi lang yung fear niya, not once, but twice. Hindi lang siya base sa takot o dalawang base sa takot. Talagang paulit-ulit siya nakakaramdam ng fear. Praise God. Bakit nasabi niya ito? Kasi yung kanyang wife, yung kanyang wife, amen, praise God, yung kanyang mga, praise God, mga kapatid, praise the Lord. Gusto niya na kiniklaim niya na magproteksyonan siya ang kanyang sarili. Sabi nga po praise God, he claimed his wife, praise the Lord, his sisters to protect himself. Imagine. Amen. Sino ang kanyang tinabsabihan? Yung kanyang wives, yung kanyang mga anak, yung mga kapatid niya, ng mga babae, para siya proteksyonan. Yan po si Abraham noon. Ganun po kapatid, praise the Lord. But God has transformed
Okay, Brother Jan? Amen. But God has transformed Abraham into the father, praise God, of those who have faith. Kita nyo yan? Ibig sabihin, praise God, si Abraham po ay nalipat at transform ng Panginoon, ama siya ng mga may pananampalataya like you, brother and sister. Amen. Thank like you, kapatid. Jesus. Hallelujah. Like sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga believers of Christ. Salamat praise God. sa Panginoon. Mga apostolic men, praise the Lord. Sa mga apostolic na pananampalataya. Amen. So, beloved, yan po isang bagay na dapat natin patuloy natin na itong praise God na sain sa ating buhay. Para ma-encourage tayo sa mundong ating patuloy na ginagalawan, kapatid. Na yan ang mga tinatawag, accusation, mga accuser, ang devil is an accuser. Ayan po ang lying spirit. Ayan po yung mga, sapagkat ang devil po yung lying spirit ang nasa kanya. Praise God. Liars, the devil, the liars. Amen. So ano magagawa natin dyan kung wala tayong Kristo sa ating buhay? Kahit anong sabihin na natin, tayong pinakamagaling, pinakamahusay, wala tayong magagawa. Praise God. Hallelujah. So, hindi lamang yan, no? Yung impulsive willed fitter, mayroon din siya niyan. Pag sinabing impulsive willed Peter, sabi nga, pero ganun pa man, matinding kahinaan pa rin si Peter noon. Meron siyang tinatawag na matinding kahinaan na meron si Peter. Amen. Kapatid. Pero nagi itong kahalintulad sa, bato. Praise God. Rock. Ganun po ang gawa ng Diyos. Pag sinabing rock, matatag, matigas. Amen. Praise God, hindi ito matitinagin. Binago ng Diyos. Transform. Amen. Si Peter. Okay. Daanan natin si David. Praise God. Si David, sino siya? Ano ang karakter ni David? David, the adulterous David. No, tinawag siyang adulterous David. Praise God. Became a man of God's own heart. Okay, beloved? Naging malapit sa puso siya ng Diyos. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, and John, one of the arrogant. Kilala niyo si John? Hindi po ito si Brother John. Praise God. Amen. Praise God. Iba po John ito. Hallelujah. Alagad po ito ng ating dakilang Panginoon. Si John po, kapatid, ay one of the arrogant. Pag sinabing arrogant ka, bakit siya tinawag na arrogante o arrogant? Tinawag siyang sinawag siya, kapatid, na sons of thunder. Nabasa mo, Brother John? Siya tinawag na sons of thunder, tinawag na anak ng kulog. Okay, kapatid, amen. Became the apostle of love. Sa ganung kanyang tinatawag na kalagayan niya na sons of thunder, praise God, mga kapatid, ay naging siyang apostles of love. Hallelujah. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At napakarami pa kung ating iisa-isahin ang kanilang mga kahinaan ay nalipat sa kalakasan. Oh, praise the Lord. Glory. Sabi nga po, their weakness, praise God, was turned to strength. Hallelujah. Praise God. Gaya po ng mga na-discuss natin noon, ang Diyos ay dalubhasa, espesyalista siya sa mahina para maging malalakas. Amen. Praise the Lord. Praise the hallelujah. So lahat ng yan ay napakaraming mga karakter sa Biblia na dapat natin pong maintindihan at dapat natin itong maunawaan. Praise God. Hallelujah. So hindi lamang ito, mga kapatid, sapagkat punong-puno ng paalala ang Diyos sa ating lahat. Ano ang sabi? Praise God. Ito yung mga tinatawag nating mahina. Huli ko binanggit, praise God, si John became the apostle of love. Napakarami pa, mga kapatid. Ang kanilang makahinaan ay nalipat sa kalakasan. Praise God. Hallelujah. Puri ng Diyos na buhay. So, kumala na natin, praise the Lord. Amen. Si Paul openly shared to his epistle yung kanyang makahinaan. Pero bago yan, balikan natin po si Jacob. Si Jacob, isa rin to. Si Jacob, alam niyo ba, kapatid, kung bakit siya po ay hinirang at tinawag din ng Panginoon. Praise God. Dahil din po sa kanyang mga kahinaan. Praise the Lord. Okay? So, sa Apostle Paul, sabi ko nga kanina, Paul openly, praise God, hallelujah, share to his epistle
Ano ang sinishare ni Paul sa kanyang mga sulat? Okay? His failures, brother Jan. Yung kanyang Amen. Praise God. yung kanya rin pong mga kabiguan. Pakibasa nga, kapatid, ang praise God, ang Romans 7, praise God, 15, 16, and 17, praise the Lord. Pwede natin itong basahin. Ito po ang Hallelujah. sinasabi sa aklat po Sige po. sa mga taga-Roma, Kabanata 7 ang talata po ay 15 hanggang Yes, 17. amen. Praise God. Praise God. Sabi po dito, sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, Mhm. sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko, datapwat ang kinapupuutan ko, yaon ang ginagawa ko. Ngunit ang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya nga hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Yes, praise God. So, hindi na natin basahin lang to, no? Si Paul, no, he openly shared, amen, sa kanyang mga sulat, his failures. Siya po ay may mga kabiguan. Kaya nga sinabi niya, when I want to do good, I don't. Kung kailan daw niya ginagawa na maging mabuti, hindi niya magawa. Yun ang failures, amen. Apostle Paul, his feelings, naramdaman din niya, yung damdamin niya, na sinasabi niya ang kanyang damdamin, ibinapahayag niya ito. I have told you all my feelings, sabi ni Apostol Pablo. Inihayag niya ito, praise God. Sinabi rin niya yung kanyang frustration. Praise God, his frustration, mga kapatid, amen. Ano yung frustration niya? Napakarami. Siya po ay na-crush, nababagbag siya sa kanyang mga pinupuntaan, mga laot, amen, na kanyang dinadaanan, kapatid. Siya po ay nababagbag sa magkabi-kabila. Sabi niya, we will cross, amen, but completely overwhelmed, brother Jan. Amen. Praise God. Hallelujah. Sapagkat sinabi rin niya, he first, nakakaramdam siya ng takot. Kaya nga sinabi niya, nagsalita siya, nagwika siya. When I came to you, I praise God, I was weak. Bago ako nakarating sa iyo, bago ako pumunta sa iyo, ako mahina. Amen. Unfearful and trembling pa. Sabi yan, mga kapatid. At bagay sa paglapit niya sa Diyos, nandun niya sa kanyang puso, ang kanyang kainaan, ang takot niya, at yung kanyang panginginig. So, beloved, kaya nga po ang Biblia, sinabi niya ito, when I want to do good, I don't. Praise God. And when I try, hallelujah, not to do wrong, ay yun ang nagagawa niya. So, ibig sabihin, may nananahan sa kanyang espiritu na hindi niya kaya itong mapigilan. So, mga kapatid, praise God. Na yan po tinatawag na sinasabi, his failures when I want to do good, praise God, I don't. And when I try not to do wrong, praise God, I do it anyway. Nagagawa niya ito. Amen. Nang Praise gusto kong gumawa ng mabuti, di kong magawa. Amen. Praise God. Nang sinubukan ko, praise God, nagawa ng masama, siya ko namang nagagawa. Praise the Lord. So yun po yung mga bagay na nakikita natin ng kahinaan ng mga God's giant sa Biblia. Praise God. Hallelujah. So yan po yung mga ilan at mga bahagi po lamang. It's time, yung tungkol po mga kapatid kay Jacob. Sino po si Jacob? Isa ring, praise God, God's giant pa rin. Isa ring may ginampanan na nandun niya kanyang weakness. Amen. Oh, praise God. Ano po ang sabi, kapatid? Praise God, from the book of Genesis, brother Jan. From the book of Genesis, chapter 32. Amen. May sinabi doon. Alamin natin ito. Sapagkat napakalaga na atin itong maunawaan. Atin itong maintindihan. Praise God. Oh, hallelujah. Sapagkat ganun kabuti ang Diyos sa iyo. Ganun kabuti ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Oh, praise God. Oh, hallelujah. Napakabuti niya sa ating lahat. Pakibasa po ang aklat ng Genesis. Praise the Lord. Hallelujah. Genesis chapter 32. Amen. 27, 28, 29, and 30. Bakibasahin lang po yung ilan. Praise God. Sige po. Hallelujah. Ito po ang sinasabi sa Genesis chapter 32 verse 27 to 30. Praise the Lord. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At Yeah, kanyang amen. sinabi, Jacob.
At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. At Okay. siya'y tinanong ni Jacob at sinabi, ipinamanhik ko sa iyong, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? That's right. At Amen. siya'y binasbasan doon. At tinawag na Jacob ang pangalan ng dakong yaon ng Peniel, sapagkat aniyay nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. Okay. Everybody says praise God. Praise the Lord. So Hallelujah. mga kapatid, yun po yung isang bagay. Mayroon po tayo ditong makukuhang aral uli na magtuturo sa atin para lalo po tayo ma-encourage na tayo po ay tumatag sa buhay na to. Amen. Jacob wrestling with an angel is described in Genesis na binasa ng ating kapatid. Praise God. At may referensya rin yan sa Hosea chapter 12 verse 4. Kung babasahin din natin ang Hosea chapter 12 verse 4. Praise God. Hallelujah. Na yan po ito, kapatid. Amen. Ang mga bagay na to. Dapat nating maintindihan. Aklat ni Hosea, kabanatang 12 at talata pong 4. Praise God sa inyo pong Bible sa Old Testament pa rin. Hosea. Praise the Lord. Hallelujah. Pakibasa, kapatid. Praise God. Salamat sa iyo, Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Si Jacob ay lumalakad na may kahinaan. O tinawag ito bali sa kanyang hita o tay. Pakibasa, kapatid, ang nabanggit na talata. Hosea 12:4. Praise Sabi the Lord. po sa aklat po ni Hosea, kabanata 12, ang talata po ay 24. Amen. Praise the Lord. 12:4. 4 po. Yes. Oo, siya'y nagtaglay ng kapangyarihan sa anghel, at nanaig siya'y tumangis at namanhik sa kaniya, nasumpungan niya siya sa Betel, at dooy nakipagsalitaan siya sa atin. Praise God. Unawain natin ang mga nabanggit na mga talatang ito, kapatid. Praise God. Ang sabi dito, sa verse na ito, mga kapatid, amen. Hallelujah. Basahin ko muna uli at atin linawin ito sa ating pong pagtatapos na to. Si Jacob ay, praise God, lumalakad na may kahinaan sa mundong ibabaw noon. Praise God. Amen. But he never ran away. Ibig sabihin, di siya sumuko. Di siya tumigil. Anong sabi sa Genesis chapter 32 verse 24? Amen. Siya po'y nakipagbuno hanggang bukang liwayway. Alam niyo ba yung salitang pakikipagbuno? Sabi po sa wika English is wrestling. Amen. Nakipagbuno siya hanggang bukang liwayway. Amen. Praise God. Sa isang anghel ng Panginoon. Nang makita niya itong siya'y hindi nananaig sa kanya, sapagkat malakas siya doon the time, napakalakas ni praise God ni Jacob. Physically malakas talaga siya. Strong, no? Pero hindi po ito kinalugdan ng Diyos yung panahong yun. Amen? Amen. Imagine, na nakipagbuno siya hanggang bukang liwayway sa anghel ng Diyos. At talagang nandun yung buong magdamag hanggang kinabukasan. Amen. Sapagkat mayroon siyang gustong hingin at gawin. At praise God, makamit niya ito. Kaya nang makita nitong siya hindi nananaig sa kanya, naramdaman ng angel, ay hinipo ang kasukasuan niya sa hita niya. Sinaktan, amen, praise God. Praise the Lord. Habang sila ay nakikipagbuno sa kanya. At sabi po sa 25, sinabi, bitiwan mo ako, amen, sabagat magbubukang liwayway na. At kanya sinabi, hindi kita bibitiwan at hindi mo ako binabasbasan. O ganun po katindi yung kanyang nasa, no? Ni praise God. Hallelujah ni Jacob. Sapagkat sinabi ng anghel sa kanya, sinabi, bitiwan mo ako. Amen. Sapagkat magbubukang liwayway na. Ibig sabihin, mag-uumaga na, hindi pa rin sila natatapos ng kanilang pagbubuno. Praise God. At kanya sinabi, hindi kita bibitiwan. Sinabi ni Jacob, praise God, hanggat hindi mo ako binabasbasan. Ano yung basbas? Napakalaga pala nito, kapatid.
Kaya doon sa binasa ng ating kapatid sa 26, 27, at 28, yun po ang laman. Praise God. Talon tayo sa 29. At siya ay tinanong ni Jacob. Amen. Praise God. Ipinamamani ko sa iyo na sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. O, kita niyo ang kahalagaan ng pangalan. Nakita niyo kapatid ang the importance of the name ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Pero hindi ito binigay sa kanya ng anghel. Kaya, praise God. Hallelujah, na natiling secret yung pangalang yon. Amen. Praise the Lord. Pero na-reveal yan dito sa New Testament. Praise God. Hallelujah. At siya tinanong ni Jacob, ipinamahik ko sa iyo na sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanya sinabi, bakit nagtatanong ka ng iyong pangalan? Kanang pangalan. Praise God. Pero ano ginawa ng angel? Di sinabi, at binasbasan, amen, siya ng anghel. Praise God. Amen. Praise the Lord. And he blessed Hallelujah. him here, doon mismo, nang sila'y nagbubuno. Praise God. Kaya kapatid, anong ginawa kapatid nung nagbubuno sila? Sapagat hindi na nga po tumitigil si Jacob, hindi niya binibitiwan yung anghel ng Panginoon. Hinawakan naman ang anghel ng Panginoon ang kanyang kasukasuan. Amen? Yung kasukasuan na yon, praise God, ay hinawakan yung parte ng hita, yung thigh, at naramdaman doon, praise God, ni Jacob na para siyang may bali, brother Jan. Amen. Naramdaman niya, yung nagkaroon siya ng parang yung kirot. Ginamit din ng anghel yung kanyang power, siyempre, di ba? Praise God. Amen. Kaya, mga kapatid, kung ating uunawain yung sinabi ng banal na kasulatan, praise God. God, praise God, touch Jacob's strength. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yung po ang sekreto pala. Kaya sinabi nga, di kita bibitiwan hanggat di mo ako pinagpapala. Ikaw ba kapatid, humingi ka ba sa Diyos? Humingi ka na ba sa ating Panginoon? Bumitaw ka ba ng ikaw ay tinatrial ng Diyos? Ikaw ba kapatid, praise God, nang humingi ka? Nagre-request ka sa Panginoon, tumigil ka? Ikaw ba, beloved, praise the Lord, hallelujah, nang ikaw ay tumatawag at tumadalangin, humingi ka ng mga bagay, mga necessities, mga needs sa buhay mo, kagalingan, kalakasan, tumigil ka ba? Pag tumigil ka, hindi ka i-bless ni Lord. Amen. Kapatid, huwag kang tumigil like Jacob. Amen. Praise God. God touch Jacob's strength. Ano yung tinouch ng angel? Doon mga kapatid, the thigh or muscle. Ha? Brother John? Yung thigh or muscle. Praise God. Alam mo yung thigh natin, praise God, ito yung lugar na strongest, hallelujah, yung muscle sa body natin pala ito. Pinakamalakas na lugar. Amen. And turn into a weakness. Kita nyo yan, Amen. ha? Praise God. From that day forward. Ibig sabihin, praise God, tulad mo, tulad natin. Si Jacob ay lumalakad na may kahinaan. Nang hinipo na siya ng, praise God, ng anghel ng Diyos. Amen. Kahinaan o balik. Praise God, he never ran away, but he never ran away, beloved. Hindi siya tumakbo, hindi siya umayaw, hindi siya bumitaw. Praise God. Para lang siya mabless, mabasbasan. So, sa puntong ito, amen. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, muli ang sabi kapatid, praise God, sa 29 ng mga talatang ito. At siya'y tinanong ni Jacob, ipinamamanik ko sa iyo na sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka ng pangalan? At siya'y binasbasan ng anghel. Praise God. And he blessed him here. Praise God. So, nang sabi kapatid sa talatang 30, tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yon ng Peniel. Sapagkat anyay nakita ko ang Diyos. Amen. Praise God. Ng mukaan. Praise God. At naligtas ako. Praise God. Amen. Kaya doon talaga ang origin pala, Brother Jan. Doon ang original na nag-umpisa yung salitang amen, when I am weak, I am strong. Praise God. Tungo sa naganap kay Paul. Amen? Amen. Hanggang Praise sa atin God. ito ngayon. Praise God. Wala pong pagbabagong gagawin. Kung ano po ang naumpisahan sa iyong mga ganap hanggang sa ating kapanahunan. Sapagat ang Diyos nating pinaglilingkuran, siyang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Amen. Praise Hallelujah. Praise the Lord. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord.
So, ulitin ko nga po mga kapatid, kaya doon po talaga ang origin ng nagsalitang when I am weak pala, I am strong. At doon sa tinatawag po natin kapatid sa panahon naman, praise the Lord. Hallelujah Paul. At salamat sa mga God's giant na to, na sila ay patuloy nagpaparating sa atin, hallelujah, ng mga divine instruction sa tulong ng Panginoon. Para tayo po ay ma-restore, tayo po ay lumakas, tumatag. Kaya kapatid, beloved, amen, hallelujah. Kaya si Jacob, amen, napakalakas talaga niya noon. Physically, tunay na siya may strong man. Pero tinats siya, amen, ng anghel ng Panginoon. Bakit po siya tinats? Ang kanyang tay para bitiwan siya. But spiritually, mahina pa noon kapatid si Jacob. Bagang malakas physically siya, brother John. Amen? Praise the Lord. Ngunit pinahina ng anghel siya. Praise God, by touching his thigh. Praise the Lord. At naging malakas siya nang hinipo naman yung kanyang thigh, bagamat naramdaman niya yung pain, parang may naramdaman siyang bali doon. So, mga kapatid, amen, praise the Lord. Hallelujah. Dear listeners, brothers and sisters, praise the Lord. Mga minamahal ko, ganon ka na rin ngayon. Sumampalataya ka lang sa ating dakilang Panginoon. Oh, hallelujah. Kapatid, mahal ka na Diyos. Oh, praise God. So, sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, sabihin mo ito ngayon. Let the weak say, I am strong. Praise the Lord. At alam nyo kapatid, God uses, praise God, men who are weak and feeble enough to lean on Him. Nang ibig sabihin pala, kaya po ganon, ganan Diyos sa iyo magpalaga dahil tayo lahat ay may kahinaan, may mga handicap. Praise God. Hallelujah. Sa pagkatunay na ginagamit ng Diyos, amen, ang mga tao. Praise God na may mga kahinaan, may mahihina at masasaktin. Okay? Sinabi pa dito yung feebles. Mahina yan at masasaktin. Praise God, enough para sila ay mag-lean on Him sa ating Diyos. Magtiwala. Sila po ay, praise God, kumanlong sa ating Panginoon. The feebler, amen, is the instrument of God. Praise God. Uses, amen, the more glory to God. Nang ibig sabihin, ang mga mahihina, praise God, ang may mga kalumbayan o tinatawag natin masaktin, sabihin na natin yung feebler, praise God. Ang instrumento ng Diyos na ginagamit, praise God, para higit na mag-glorify, maluwalhati ang ating dakilang Panginoon. Praise God. Oh, hallelujah. So kapatid, amen. Ganyan po ang buhay mo ngayon. Praise God. Yan pong ating pinaglilingkuran Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nagpapala. Ang Diyos na nagtatat sa iyo. Ang Diyos na patuloy na humihipo sa lahat ng kanyang mga hirang, sa lahat ng kanyang mga lingkod, na mga tinawag at mga pinili. Praise the Lord. So kapatid, praise God. Minamahal kong tagapakinig at taga-subaybay. Praise the Lord. God's power in your weakness. Tamuhin mo ang kapangyarihan, praise God, hallelujah, ng Diyos sa iyong kahinaan.